Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na Selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, byuda at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Hi, good afternoon. Hello! Welcome to Parish Pastoral Accompaniment Program in short. Or Pipa! Yes, so huwag na natin patagalin. Maganda yung guest natin ngayon. Laging favorite po namin lagi ito maging bisita. Si Father Rusty Dizon. Yes. Ito pong paragraph 290, kaya nyo munang basahin ko. The family is thus an agent of pastoral activity through its explicit proclamation of the gospel and its legacy of varied forms of witness, namely solidarity with the poor, openness to a diversity of people, the protection of creation, moral and material solidarity with other families, including those most in need, commitment to the promotion of the common good and the transformation of unjust social structures, beginning in the territory of which the family lives through the practice of the corporal and spiritual works of mercy. All this is an expression of our profound Christian belief in the love of the Father who guides and sustains us, a love manifested in the total self-gift of Jesus Christ, who even now lives in our midst and enables us to face together the storms of life at every stage. In all families, the good news needs to resound in good times and in bad, as a source of light along the way. All of us should be able to say thanks to the experience of our life in the family. We come to believe in the love that God has for us. Only on the basis of this experience will the church's pastoral care for families enable them to be both domestic churches and leaven of evangelization in society. Contextualize ko lang ho na ito pong 290 paragraph ay nasa chapter 7 ng document na ang focus ng chapter 7 is more on the education of the children. Under siya doon sa heading ng passing of the faith. Ano tong passing of the faith? May malaking responsibility ang pamilya, lalong-lalo na ang magulang, para hindi lang in-nurture but actually to pass on the faith that they have to their children. Usually pag nagbibigay po ako ng talk pagdating sa mga families, gusto kong i-quote si Jose Rizal eh. Alam ko nabanggit ko na to yata sa inyo. Di ba sabi ni Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Pero gusto kong correct ng kaunti si Rizal. Tama naman siya doon. Pero ang tanong kasi is paano magiging pag-asa ng bayan ang mga kabataan if they are the despair of the present? Okay. So para sa akin, ang pag-asa ng bayan ay ang pamilya. Lalong-lalo na ang mga magulang. Kasi kung walang pamilya, walang magulang na aantabay, mag-accompany doon sa mga anak nila, paano natin sila bibigyan ng pag-asa at paano sila magiging pag-asa ng kinabukasan. Okay. So yun po yung kaagad na pinapasok ko, no, na madaling sabihin na kabataan ng pag-asa ng bayan, pero napakalaki ng role ng pamilya, no, at the background para mangyari po iyon. A little bit of information, alam niyo po sa Western countries, marami pong mga simbahan ngayon. Although may mga tao sa mga simbahan, pero napapansin nila wala na yung mga kabataan sa simbahan. Nakakalungkot na sitwasyon. Yung iba, pinipilit nila yung mga bata na pumunta sa simbahan. Ayokong i-explain no, sa country, pero ayoko sabihin kung anong country. Pero itong bansa na to, yung ginagawa nila yung
catechism, pinipilit yung mga bata na talagang every Sunday mag-attend sila ng catechism. Yung preparation nila ng First Communion, sa atin madali lang, di po ba? Sa kanila, 2 years. At kailangan mag-attend ka ng katisismo for 2 years. At wala kang dapat inistot, hindi, uulit ka, no, para lang mabigyan ka ng First Communion. Wala pa dyan yung confirmation. Kaya yung mga bata, ako yun ang impression ko, ang mga bata, parang feeling nila napipilitan sila dahil sa ganitong framework. Tapos after ng mga sacraments, after ng confirmation, wala na. Umalis na sila sa simbahan. So, I don't know. I think there's something here na kailangan nating tingnan rather than being forced, na sana ang pagmumulan ng kanilang formation, hindi something external, dapat something na dinodraw natin sa mga bata. So, balikan ko yung sinasabi natin kasi ang document would talk about, okay, ang mga kabataan bilang agents of transformation in the society, ang daming sinasabi ang document natin, no, to be agents of social transformation. Pero mangyayari ito if they have this positive experience in the family. Actually, ang pinagmumulan nito, if they have received well the faith in the family, if they have learned yung malasakit ng pamilya sa iba, nakikita ito sa example ng magulang, nakikita ito sa example ng pamilya. So, kung consciousness, social consciousness ng isang kabataan, nauhubog, nauhulma kasi nandoon siya sa environment na kung saan normal ang mga bagay na ito. Talagang parte ng buhay itong mga magandang ehemplo na nakikita niya na nanggagaling mismo sa pamilya. Concern sa ibang tao, na malasakit sa kapwa, nagpo-promote ng hustisya, hindi nandaraya, hindi nagsisinungaling, at kung ano pang mga mabuting values na nakakatulong sa ikabubuti po ng ating lipunan. Ako, na-experience ko yung passing of the faith through my parents. 3 years old ako, naalala ko. Hindi ko alam kung nakwento ko na ito. Nakilala ko ang Diyos dahil sa nanay ko. 3 years old, no? I still remember. Kasi yung nanay ko, bago katabi kami matulog, tapos ang nanay ko nakaupo sa kama. Tapos ako, hindi pa ako natutulog, pinagmamasdan ko siya, bakit siya nakaupo. At nakatingin siya sa altar. Meron kaming altar doon sa bedroom namin. Nandun yung Santo Niño, nandun yung cross, nandun yung si Mama Mary, nandun pa si Christ the King. So kumpleto yung mga santo niya doon, no? So nandoon siya, nakatingin siya doon. So tinatanong ko, "Ma, anong ginagawa mo?" So doon ko first time na narinig yung salitang dasal. Tapos doon ko natutunan, first time na natutunan na nagdarasal siya, kinakausap niya ang Diyos. Hindi mawala sa akin yung isip na yun kasi that is my first education na merong Diyos. At ang nanay ko, talagang kinakausap niya. At every night po yun. Every night niyang ginagawa. So, yun. Kundi dahil sa example ng nanay ko at siya mismo, at that time, yung first night na tinanong ko yun, tinuruan niya akong mag-sign of the cross. That is my first experience of prayer. Okay? 3 years old ako nun. Ang tatay ko naman, ang share naman niya is, every Sunday, pumunta kami sa simbahan. At ang simbahan namin, cathedral pa, talagang pupuntahan namin. Meron naman kaming simbahan malapit sa parokya. Pero ang tatay ko, hindi ko alam bakit gustong-gusto niya sa cathedral kami mismo pupunta. At na-excited ako kasi sa cathedral, ang daming lobo, ang daming laruan, daming mga doon. Ako doon ako excited eh. Tapos, pero yung pupunta pa lang namin, pupuntahan ko na kaagad yung mga lobo. Hindi. Sabi ng tatay ko, dito muna tayo, magsimba muna tayo. Hindi ko naiintindihan ano yung simba. Okay, tumatakbo-takbo pa ako, hinahabol pa ako ng tatay ko kasi yung pupunta ako sa harapan ng altar. Tapos kukunin ako ng tatay ko. So ganun yung eksena pag Sunday, every Sunday. Tapos after ng Sunday, doon lang ako bibilan ng kung anong gusto ko. Minsan lobo, minsan cotton candy, minsan alam niyo yung ibon na
pangit man ito, no? Pero merong ibon na kinukulayan, no? So pati yun, binilan ako noon para alagaan, tapos matay din, bandang huli. So, eto yun, very strong sa akin itong mga to kasi doon na form sa akin. Siyempre at that time hindi ko maunawaan, pero because of that habit, kaya na-realize ko, yun yung simula kung bakit ang buhay ko na laging nasa simbahan. Tapos ang lola ko pa, very active sa parokya. So sinasama ako sa activities ng simbahan. Holy Week, pinasali ako sa choir, sinasama ako sa mga rosary. Hindi ko, bata pa lang kami noon. So yung kami magkakalaro, oy, attend kayo ng Black Rosary. Masakit yung namin, yung tuhod namin kasi nakaluhod kayo doon, no? Pero actually lang, hinihintay lang namin yung pagkain. Pero kahit na hindi namin naiintindihan, pero merong habit na nangyayari. Tapos unti-unti na-form. Well, nire-recognize natin na sa hirap ng buhay, sometimes kahit on Sundays, no? Pero kung talagang may halaga ang pananampalataya natin, hanapan natin ng oras yan. Sige, maaring hindi ka makapagsimba ng linggo, pero responsibility mo bilang magulang na turuan ang pamilya, dalhin ang pamilya mo sa pananampalataya. Ano ba naman yung 5 minutes na makapagrosaryo? No, hindi naman buong araw nagtatrabaho ka. So, depende sa kung talagang desidido ang isang pamilya, ang magulang na talagang ipasa ang pananampalatayang ito. Maraming paraan. Siguro kung 'di ba sabi nga nila, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. So, yun po yung sa akin. Hindi ko naman sinasabi na dinideny natin, no, yung totoong maaring busy nga sila, no. Pero ang point ko dito is, lahat naman tayo may pinagkakaabalahan. Na kahit meron tayong pinagkakabalahan, hindi pa rin natin nakakalimutan kung ano yung pinakamahalaga. Ano yung mahalaga? Yung huminto ka at magpasalamat. Turuan mo lang yung pamilya mo na magpasalamat kasi ako yung po ang pundasyon ng lahat ng kabutihan Yung matuto kang magpasalamat na lahat ng natatanggap mo ay hindi dahil sa effort mo kundi dahil ito ay biyaya ng Diyos. Pag nakita natin ang lahat ng mga natatanggap natin ay biyaya ng Diyos, ito po pinag-uusapan natin dito ang social transformation. Nagbubunga po yun ng mabuti Dahil binibiyayaan ka, so natututo kang magbigay, maging biyaya sa iba. Dahil marunong kang magpasalamat, hindi ka nagiging mayabang, nagiging pasensyoso ka. Ang dami, yun lang simpleng pasasalamat. So kung itong simpleng aspeto lang ng pasasalamat ay parte na maipasa mo sa pamilya mo. Sa akin, malaking bagay na yun. Kahit itong isang bagay lang na to. Yun nga lang, bibigyan talaga ng panahon. Kasi ang pasasalamat, dapat iukol doon sa kung kanino siya dapat ibigay. At lalo-lalo na sa Panginoon na nagbigay sa atin ng lahat ng ito. Kasi maraming tinitingnan ang pandemya as something negative. Sabi nila, ang pandemya daw, ito daw ay kaparusahan ng Diyos. So, may mga ganong isipan. Pero ang sa akin, we have to take kung ano yung na-experience natin as what it is. So, may pandemya tayo. Ano bang dahilan nito? Ang Diyos ba ang may kagagawa o ang tao? Pero ang importante, nandito na tayo. Pero what can we do about this? No? So may pandemya, magrereklamo. Patuloy ka na bang magrereklamo na lang na magrereklamo? Or pwedeng gamitin natin ito na opportunity para mas lalo tayong kumapit sa Diyos, lalong lumapit ang pamilya. Example, sa totoo lang, kung hindi nagpandemya, hindi pipilitan ng mga pamilya na magsama-sama sa bahay. Naging ano ba yon? Opportunity ba yon na mapalapit ang bawat isa na makakapag-communicate o baka nga nasa bahay lang tapos ang mga kausap ng bawat isa sa social media. Ito yung bagay na kailangan pagnilayan kasi ito yung sinasabi ko, at the root of it all, ang magulang, kung meron siyang talagang vision na para sa kanyang pamilya, no, gagamitin niya ang bawat opportunity na dumarating sa kanya para palaguin ang pananampalataya. Ang pananampalataya is not just a personal belief, no? Kasi parte ng pananampalataya natin ay yung paghubog sa katauhan ng pamilya. Paghubog doon sa puso niya.
paghubog na magkaroon siya ng social consciousness, na maging mapagmalasakit sa kapwa, maging mapagpasensya, maging mapagbigay, mapagpasalamat. Yun po yung at least isa sa mga aspeto na sinasabi ng ating paragraph. Merong primary role ang magulang. Okay. Second, paano naman ng anak? Sasabihin niya, biblame niya, kasi ang magulang ko, pinabayaan lang kami. Ganyan, no? So, meron ding role ang anak, no? Dahil unang-una, ang simbahan ay nagbibigay pa rin ng suporta, okay, para sa formation, faith formation ng mga bata. So, syempre, kung gusto rin ng bata na lumagusa sa kanyang pananampalataya, hanap pa rin siya, no, ng ways para lumago ang kanyang pananampalataya. It all boils down to personal faith, personal responsibility, pero napakahalaga po nung accompaniment, no, na ang tawag dito yung community. Una, nagsisimula sa pamilya. Pangalawa, ang simbahan is a community. A community that supports one another, supports the family, to support each one. Kaya kailangan maramdaman ng bawat isa that we belong to the church. Okay? Kaya nga ito pong accompaniment program is an opportunity for you, it's an apostolate for you, na maramdaman ng bawat miyembro ng parokya, ng simbahan, that they belong to the church. Okay? So maganda pong iparamdam iyon sa lahat, sa kanila. Pero syempre, hindi naman all-seeing, no? All-knowing yung grupo. So kung hindi na ihahatid yung kanilang concern, hindi sila magpapakilala, hindi sila lalapit. So papaano sila ma-accompany, mag-guide, matutulong. So yun sa akin. May naalala ko lang, no? Kasi noong nag-aral po ako sa Roma, meron akong community, Filipino community na gina-guide din. Tinipon ko yung mga anak nila. Kasi mga Filipino migrants yan. So regular mass goers ko sila. Tapos gusto ko magbigay ng formation sa mga youth, no? So sino yung mga youth? Basically yung mga anak nila. So formation, hirap ako noon kasi ang mga kabataan, lalo na mga pinanganak na doon, parang ang mentality nila is more on Italian na kaysa sa Filipino. Pero good pa rin na may mga magulang na tinuturuan pa rin silang magtagalog. Pero doon sa formation namin, sa isang sharing namin, kami heart-to-heart talk, no? So yung pare, sila yung mga bata. Yung bang ano ba ang honest feeling nila sa pagpunta nila sa simbahan? Kasi meron akong impression na parang napipilitan sila. So yun, nag-share sila, no? So ganun nga, may mga iba na pipilitan. Yung iba naman nasanay na. Pero na-struck ako doon sa sinabi ng isa. Sabi ng isa, kung ako lang ang tatanungin, sabi niya gano'n, ayokong pumunta. Pero dahil ginagawa ito ng pamilya ko, I should be where my family is. So yun yung sabi niya gano'n. Tapos sinabi pa nung isa, nagdudugtungan sila paano nila sinishare yan Tapos sabi nga nung isa, sa rin, sabi niya, ayokong pumunta, parang hindi ako nakaka-relate. Kasi mahirap para sa mga kabataan, no? Kasi tumatahak sila sa dalawang kultura. Pero ang sabi niya gano'n, sabi niya gano'n, mahalaga ito sa magulang ko na pumunta sa simbahan, magsimba, sabi niya gano'n, mahalaga na rin siya sa akin. So sinabi ko, so hindi ka na napipilitan. Actually, hindi naman talaga pilit, sabi niya gano'n. Dahil mahalaga ito sa magulang ko, so ginagawa ko na rin na mahalaga para sa akin. And that was very touching for me kasi imagine, no, ang mga bata, kaya rin nilang mag-adjust kaya rin nilang i-embrace kung ano ang pinapahalagahan ng magulang. Kaya kapag itong pinapahalagahan ng magulang na i-communicate sa bata, willing silang i-embrace itong mga bagay na to. Alam niyo po, sinabi ko yan sa isang recollection na tinipon ko yung mga magulang. Sinabi ko to, itong sinabi nila. Umiiyak yung mga magulang, hindi nila expect yun, no? Iniiyak kanila na hindi nila expect na ito palang pagpapahalaga sa pananampalataya ay umuugat sa mga bata. So, yun yung napaka-simple na example, pero makikita mo kapag yung responsibility, yung concern ng magulang ay nandoon, i-embrace naman ng bata. And I think dadalhin ito ng bata. Kasi minsan nagkakulang ang magulang, then we all collaborate. Nagkukulang magulang, then di masama na ang children pa ang magdadala ng pananampalataya, palalalimin ng pananampalataya ng magulang. So there's nothing wrong with that. The point is we help.
one another in deepening one's faith. Pero itong sinasabi sa paragraph, talagang syempre, ang magulang ang nasa better position. Okay? Hindi pwedeng manghimasok ka agad ng simbahan. Ang simbahan nasa support system lang siya. So, na simple scale, no, magsisimula talaga siya sa magulang kasi nasa better position siya. But nevertheless, all forces na pwedeng mag-collaborate, pwedeng tumulong. So sa akin, sabi nga ni Jesus, no, whoever is not against us is with us. So yun lang po. So we're back to Ayan. So, ang ganda. Maliwanag ang paliwanag. Talagang maliwanag talagang paliwanag. maliwanag na maliwanag. Kung papabaguhin yan, ang paliwanag ay maliwanag. Basta. Basta. Hindi ba title natin yan? Basta. Anyway, so si Father Rusty po talaga, ang ganda niya mag-shock sa atin kasi ang ine-example niya lagi, yung pamilya. Yes. Tayong lahat naman, walang tao, walang pamilya. Hindi ka naman mapapanganak dito sa mundo, wala kang pamilya. Born of the Holy Spirit. So, may pamilya pa rin yun, yung nanay. O, diba? So, hindi pwedeng wala kang pamilya. Pag sinabi mo wala kang pamilya, may hugot po yun. Ibig sabihin, hindi ka masaya sa pamilya mo, o galit ka. Kaya sinasabi mo, wala kang pamilya, pero meron kang pamilya. Yeah. So, ipinapaliwanag ni Father Rusty, huwag kang mag-alala kung wala kang mga ari-arian na maipapamana. Merong mas magandang maipapamana sa iyong mga anak. Correct. Kaya nga, hindi naman talaga mga mayayaman, di ba? Mayayabang lang. Ang pumana talaga natin, yung mga tradisyon natin na ginagawa natin sa bahay, tulad na sabi ni Father, di ba? At yan ay parang dala-dala nila, lalo na yung faith natin. Di ba magandang pamana yun? Yung bang wala kang worries. Diba? Ang pinakamahirap sa lahat, yung nararamdaman mo, sobrang pag-aalala, sobrang stress, yan ang pinakamahirap. Alam mo, no? Kasi sabi nga nila, yung maliit pa lang, habang tinitingnan ka ng bata, alam mo walang natututunan. Yung nakikita niya na, bakit ang mami ko, o yung daddy ko, hindi sila nag-aaway tungkol sa pera? O, bakit hindi sila nag-worry o hindi sila napaplani? Nakukita natin yun hanggang sa magdadalan ngayon. Kapag nag-asawa siya, magiging ganun siya. No, parang hindi niya iniisip na adapt na lang niya yun eh. Diba? Dapat hindi nakikita ng mga bata yung mga masamsamang ugali natin, yung mga pag-aaway. Pero pinakamaganda, gawin mo na natural yun. Practicein nyo na yung mga magagandang virtues, yung mapagpatawad, matagal magalit, di ba? Mapagpasensya. Pwedeng practicein yun, pwedeng ma-develop yun para maging second nature mo na. Kaya nga maganda kung nakapanood kayo ngayon, no? Hindi yan by accident. Nakapanood po kayo ngayon dahil nangungusap sa inyo si Lord, sabi, makinig kayo na huwag kayong mag-worry. Dahil meron talagang mga taong sobrang worry, konting bagay talagang nag-aalala. Bakit pa nag-aalala? Dahil hindi pa nangyayari. Diba? Inuunahan mo. So, sabihin mo, Lord, ikaw nang bahala. Pagkasabi mong gano'n, si Lord talaga ang bahala. Importante pala yun, tiwala sa ating Panginoon. Correct. Correct. Yung iba sinasabi na, ako nagtitiwala kay Lord. Pero pagkatapos na magdasal at may hinihiling ka kay Lord, pagkatapos ng dasal, pagkatapos ng amen, nag-worry na. Baka hindi mangyari. Baka hindi bigay yung gusto ko. Yun pala din, sinabi mo, Lord, ikaw bahala. Pag si Lord ang bahala at may tiwala ka, ibigay niya, tatanggapin mo. Kasi alam mo nga, hindi siya magbibigay na hindi makakabuti sa iyo. Example, binigyan ka na ng anak. Gusto mo naman babae, kasi lalaki binigay. Binigyan ka ng bahay, gusto mo malaki. O, di ba? Ibig sabihin, parang marami tayong hinahanap. Kaya tayo, hindi na kontento at wala tayong
tigil-tigil sa kaka-worry dahil hindi tayo kontento sa binibigay ni God sa atin. Maganda palang pamana yun. Yung pamana, no? Mawawala ang kanilang pag-worry, yung kanilang anxiety, yung parang laging kalmado. Pero may comment niya mo kay Lord eh. Ano? Di ba sabi niya, ako hindi ako nakukontento. Si God hindi rin ako kontento sa akin. Kasi nagkamol niya na ako. Sabi niya, parang yung kayang-kaya mo yung pagiging polio. Bigyan pa kita, mapilay ka kaya ulit para magka-walker ka naman. Ay, si Lord talaga. Pero alam niyo, nagagamit ko talaga yan. Ako sa pag-evangelization. See? Kasi si Lord knows what is best for me. Okay. Na hirap, pero dahil nagmaasa ka kay Lord, ang pamana na binibigay natin sa mga anak natin, no, lahat ng tao may pamana sa kanilang mga anak. No? And that is your faith. And your Yes. trust in the Lord. Yes. Amen. Okay. Paalam na tayo. See you next week. Bye-bye.